Harper at the top, shot clock at 5. Thunder need a stop. Harper buries a three! So hindi nga nagkamali ang maraming fans sa pagpili ng San Antonio Spurs na mananalo laban sa defending champion OKC, dahil tinalo lang naman ng Spurs ang Thunder sa Game 7 sa mismong bahay pa ng dating champion. Ibig sabihin mas malakas talaga ang grupo ng San Antonio ngayon, hindi basta-basta ang Oklahoma kasi winalis nga lang naman nila ang Phoenix Suns sa first round at Los Angeles Lakers sa second round ng playoffs ngayong season. Ngunit pagdating sa Spurs ay nag-iba ang laro nila, totoong nakahanap ng katapat ang grupo ni SGA. Kung saan sa interview ng back-to-back MVP pagkatapos matalo kontra Spurs, ay inamin niya na mas malakas nga daw talaga ang team ng San Antonio kesa sa kanilang team mga kaibigan. Ani niya mula pa nung umpisa hanggang sa dulo ay lumulutang ang pagiging mas malakas ng San Antonio. Every time daw na nakakagawa sila ng magandang run sa laro ay agad na may palaging sagot ang Spurs. Tantad din naman kasi ng mga magagaling ang San Antonio Spurs maliban sa talent ng kanilang starting 5 lineup, ay sobrang lalim ng bench nila sa pangunguna ng 6th Man of the Year Keldon Johnson at kabayan Spurs rookie guard Dylan Harper. Ibang klase si Dylan, pang future superstar talaga ang galawan niya. Tingnan nyo nga naman ang ginawa niya dito kay SGA sa Game 7 crunch time, tinirahan sa mukha ang MVP sa 3s, napaka-smooth, gumalaw parang hindi rookie. Totoo nga rin ang sinabi ng maraming fans na hinding-hindi mananalo ang Thunder sa Spurs kung maayos ang tawagin ng mga referee. Kung saan sa Game 7 ay tanggal ang mga referee na pinaniniwala ang pumapabor sa Thunder. Emotional si Wemby sa pagkapanalo nila laban sa OKC at siya nga pala ang Western Conference Finals MVP. Ibang level ang ipinapakita ni Victor na sa kanyang size pa lang ay masasabing hindi na talaga normal, 7'4" na kayang magdala ng bola kaya tinawag siyang alien. At sa mga hindi pa nakakaalam, si Wemby ang pinakamadaling star na nakaabot agad ng final sa loob lamang ng 3 season na paglalaro, angat kina LeBron, Kobe at Michael Jordan, kaya naman espesyal talaga siya. Well, bagaman nagawa nilang matalo ang grupo ng defending champion ay hindi pa rin tapos ang laban nila this season dahil may New York Knicks pa. Nagaya ng sinabi ni Wemby dito na kailangan pa nila ng 4 na panalo kontra Knicks para sila na ang magiging hari ng season na ito. Hindi rin basta-basta ang kupunan ng New York Knicks dahil winalis din nila ang Sixers sa second round at Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals. 11 straight playoff game win po ang kasalukuyang hawak ng Knicks ngayon, hindi basta-bastang momentum yan. Kayo mga kaibigan, anong team sa tingin nyo ang mag-champion ngayong season? Spurs ba o New York Knicks? Mag-comment lang. Ngunit bago tayo magpatuloy, ay subukan nyo pong maglaro sa NotGo. Hindi ito isang sugal, hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita ka kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa NotGo ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. E-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Ngayon ay dito na tayo sa isa na namang malaking usap-usapan, itong maingay na Jaylen Brown trade papuntang Golden State Warriors. Maraming player ng GSW ang pwedeng ipalit kay JB, kabilang sina Gary Payton, DeAnthony Melton, Pat Spencer, Al Horford, Kristaps Porzingis. Sila yung mga nanganganib na mawawala sa Warriors para ipalit kay Brown. Kabilang din dyan si Brandon Podziemski at ang magiging number 11 pick nila sa papalapit na draft. Mamimili na lang ang Warriors front office kung sino-sino ang papakawalan nila papuntang Celtics para makuha si Brown. Solid na player si Jaylen Brown, legit scorer at napakabata pa. Interesting ang magiging lakas ng Dubs kapag makuha nila si JB next to Stephen Curry at Jimmy Butler. Ito panoorin po ninyo hanggang dulo ang galawan ng former Finals MVP.